Malupit ang mundo sa pagpapasya tungkol sa kapwa. Mabilis ang daigdig na maghusga sa tao. At mabilis manukat ng kakayahan ang sinuman kung ang pinag-uusapan ay kadakilaan. At ano ang panukat? Hindi na tayo dapat magmaang-maangan pa. Ang panukat ay siya ring madaling nasusukat, nakikita, napipisil, naibubunton, na isasalansan. Tanyag ang taong marami ang kakayahan, magara ang kotse, malaki at malapalasyo ang bahay, makapal ang pitaka, wallet at matayog ang narating sa buhay. Dakila ang tingin ng balana sa taong may sinasabi, sa mga taong sa wika ng wawawi nung araw ay bigatin. At hindi lamang yan, higit na dakila ang taong ang kinakasalamuha ay dakila rin at bigatin sa mata ng madla. Hindi nakakapagtakang ang talinghaga ng Panginoon sa araw na ito ay may kinalaman sa mga taong ang nais ay sila ay tingalain, kilalanin, ipagpitaganan ng tanan. At ano ang pinakamadaling paraan upang makamit ito? Sinagot na rin ng talinghaga, umakyat at manguyabit, gumapang at magkumapit sa tabi ng mga antimano'y nasa sa itaas na. Garapal ang gamit na salitang Tagalog para sa mga taong ito. Makapal, sipsip, mayabang, swapang at duhapang. Sa hanay ng makamundong pagpapahalaga, ang dakila ay ang matayog, ang dakila ay ang tinitingala ng mundo, ang dakila ay ang nasa sa gawing itaas, nasa rurok ng tagumpay at nasa alapaap ng katanyagan. Ito ang dahilan kung bakit nagpupumili tayong lahat na hindi maiwan sa kababaan, sa kahulihan. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit ang mga nagpapabinyag ay nagkaroon ng pamahaing itakbong palabas ang bagong binyag na bata. Sa kanilang pakiwari, kawawa ang kulelat, kahabag-habagan nasa ilalim, at walang kakayahan, at walang sinasabi sa buhay. Sa ating lipunan, bata pa ay tinuturuan ng kawawa ang mababa, kawawa ang huli, at walang kinabukasan ng mga nasa ilalim ng bunton. Ngunit sino nga ba ang kawawa at sino ang dakila? Ayon sa ating mga pagbasa, ang dinadakila ng daigdig ay hindi siyang pinararangalan ng Diyos. Sino ang dakila ayon sa Panginoon? Una sa lahat, malinaw sa aklat ni Sirach na ang bigatin sa mata ng Diyos ay ang mababa ang loob. Higit na pinahalagahan ng Diyos ang taong kumikilos ng may kababaang loob. Higit siyang mamahalin kaysa sa taong naghahatid ang nagkakaloob ng mga regalo. Malinaw ang tagubilin ni Sirach. Ang bagay na lubhang mataas ay huwag hanapin. Ang bagay na lampas sa kakayahan ay huwag pagsikapan. Sino ang dakila? Dakila ang mapagpakumbaba. Kawawa ang mapagmataas at mapag-imbot. Ikalawa, ang daigdig ay palamata sa mga taong walang kaya, sa mga walang tinig sa lipunan, mga taong hindi kailanman pag-uukulan ng atensyon ng balana. Ngunit malinaw sa kasulatan na dakila ang mga ulila, ang mga nagtatanggol sa mga balo, ang mga kinaligtaan ng lubos ng lipunan. Dakila sila sapagkat ang umaakong ama nila ay walang iba kundi ang Diyos sa kanyang banal na tirahan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga itinuring na kawawa ng lipunan ang siyang tanging may kadahilan ng humiyaw, Panginoon, sa iyong kabutihan ay gumawa ka ng tirahan para sa mga dukha. Yan po ang tugon natin matapos ang unang pagbasa. Kung gayon, sino ang dakila? Dakila ang mga taong kinikilala ng Diyos ng higit sa lahat. Subalit dapat nating tanungin, sino ba ang kinikilala ng Diyos? Sino ang dakila? Ang dakila ay ang taong palibhasay sa lahat, ay bukas na bukas ang puso at handang tumanggap. Ang dakila ay ang taong palibhasa ay walang-wala, ay lubos na nakahandang tumanggap ng anuman mula sa Diyos. Walang pili-pili, walang pagiging maselan at pihikan. Ang dakila ay siyang sapagkat
hindi puno ng sarili, ay mayroong puwang upang punuin ng Diyos. Sa kanila winiwika ni Kristo ang dakilang paanyaya, tanggapin ang aking pamatok at mag-aral sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababa ang puso. Sino ang kawawa? Ang kawawa ay ang mga taong puno ng pabigat na makamundo. Sino ang dakila? Ang dakila ay siyang may pasang pamatok ng Panginoon. Mabigat ang pasan ng mga palalo ng mundo. Magaan ang pasanin ng taong tulad ni Kristo, ay mababa ang loob. Marami sa aking mga tagabasa at tagapakinig ay lubhang nasaktan sa panulat ng isang nagngangalang Malu Fernandez sa People Asia. Hindi naman sa paghuhusga sa niloloob niya at tunay niyang intensyon sa pagsusulat, ngunit hindi natin may aalis na makantiyo ang damdamin ng mga kapwa natin Pinoy na hindi mga bigatin sa mundo. Lubhang nasaktan ang marami. Lubhang naging kahabag-habag ang mga taong tila bagay sinukat ayon sa makamundong panukat na may kinalaman sa mabababaw na bagay tulad ng pabangong gamit sa katawan. Sa araw na ito, malapit ang Diyos sa mga walang sinasabi sa daigdig. At lubhang malapit ang Diyos sa taong ang naisin ay mapabilang sa mga walang sinasabi. Mga taong ang layon sa buhay ay magpasa ng pamatok ni Kristo at matuto sa kanyang halimbawa at maging tulad niyang lubos sa kababaang loob. Huwag na nating itanong sa araw na ito kung sino ang kawawa. Hindi na para sa atin ang maghusga kung sino ang kawawa sa mundong ito. Ang dapat natin tanungin ay kung sino ang dakila sa mata ng Diyos, sapagkat itong kadakilaang ito ang maaari pa nating pagsikapan at kamtin. Malinaw ang sagot ng Ebanghelyo. Ang nag-aangat sa sarili ay ibababa, at ang nagbababa sa sarili ay iaangat. Sino ang dakila? Siyang dinadakila ng Diyos na kanyang pinagwikaan, amice ascende superius. Kaibigan, umakyat ka ng kaunti paitaas. At ito mga kapatid, ang inyo pong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso na nagsasabi sa inyo maraming salamat at pagpalainawa kayo ng poong may kapal.